Bumili ka ng lupa sa isang subdivision. Nailipat na sa iyo ang property at akala mo maayos ng lahat. Pero lumapit ang Homeowners Association at sinabi sa iyo, may unpaid association dues po ang dating may-ari. Ikaw bilang bagong owner ang kailangan ngayong magbayad. Ang unang tanong mo, bakit ako ang magbabayad? Hindi naman ako ang may utang. Pwede ba talagang singilin ng Homeowners Association ang bagong may-ari para sa Homeowners Association dues na naipon bago pa niya makuha ang property? Sa Ferndale Homeowners Association Incorporated versus Spouses Abayon, sinabi ng Supreme Court, oo, maaari. Kapag ang unpaid dues ay naging lien sa property sa ilalim ng deed of restrictions ng mga dokumentong sumasaklaw sa ownership. Pero tandaan po natin, kahit may karapatang maningil ang association, maaaring bawasan ng korte ang sobrang taas at unconscionable na interest at penalties. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Pag-usapan natin ang Ferndale Homeowners Association Incorporated versus Spouses Abayon. GR numbers 23426 and 23476 decided on April 28, 2021. Ang Ferndale Homes ay isang residential subdivision sa Quezon City. Ang Spouses Abayon ay naging owners ng ilang lote sa subdivision. Ang ilan ay direktang binili nila, habang ang ibang lote ay nakuha nila sa pamamagitan ng isang deed of exchange. Nang maging lot owners sila, naging members din sila ng Ferndale Homeowners Association Incorporated o FHHAI. Sinisingil sila ng Homeowners Association ng association dues. Pero kasama sa siningil ang dues na naipon bago pa nila nakuha o nabili ang ilang lote. Ibig sabihin, may mga unpaid dues na nanggaling pa sa mga dating may-ari ng mga lupa. Bukod dito, nagpataw ang association ng 24% interest per annum para sa late payments at 8% penalty per annum para sa delinquent accounts. Nagbayad ang Spouses Abayon under protest at humingi sila ng reimbursement. Ang kanilang argumento, hindi sila dapat managot sa dues na naipon bago pa nila nakuha ang mga lote. At kahit may authority ang association na magpataw ng interest at penalty, labis at unconscionable umano ang mga rates. Pinabura ng mag-asawang Abayon ng HLURB arbiter. Sinabi nito na hindi sila dapat managot sa dues na naipon bago pa nila nakuha ang mga lote. Binawasan din nito ang interest at tinanggal ang penalty. Pero nang umakyat ang kaso, binaligtad ng Court of Appeals ang ruling tungkol sa principal association dues. Sinabi ng Court of Appeals na liable ang Spouses Abayon dahil ang unpaid dues ay liens na nakadikit sa properties. Binawasan naman ito ang interest mula 24% patungong 12% per annum at ang penalty mula 8% patungong 6% per annum. Umakyat sa Supreme Court ang parehong panig. Sinuri ng Supreme Court ang deeds of sale, deed of exchange at deed of restrictions ng Ferndale Homes. Nakasaad sa relevant deeds na ang ownership ng mga lote ay subject sa deed of restrictions, articles of incorporation, bylaws at rules and regulations ng Homeowners Association. Sa deed of restrictions naman nakasaad ng association ay may authority na maningil ng dues at assessments. Nakasaad din na ang mga dues at assessments ay maaaring maging lien sa property. Ang lien ay isang charge o legal claim na nakadikit sa isang property para masiguro ang pagbabayad ng isang obligation. In this case, kapag hindi binayaran ng owner ang association dues at naging lien ito sa property, ang lien ay hindi basta nawawala dahil lamang nailipat ang ownership. Sa paliwanag ng Supreme Court, ang unpaid association dues ay nananatiling nakadikit sa mga lote.
Nang mailipat ang property sa spouses abayon, nanatili ang liens at maaari itong i-enforce ng association laban sa bagong owners. Sinabi naman ng spouses abayon na wala umanong annotation sa kanilang title tungkol sa nasabing liens. Pero hindi ito tinanggap ng Supreme Court, ang argumento ng mag-asawang abayon. Una, hindi nila naisumite sa korte ang mga kopya ng titles upang mapatunayan ang kanilang claim. Pangalawa, may mga dokumentong nagsasabing subject ang kanilang ownership sa deed of restrictions. May dati na rin silang property sa Ferndale Homes. Kaya alam nila o dapat alam nila na ang ownership ng mga lote sa subdivision ay may kasamang restrictions at homeowners association obligations. Sinabi rin ng korte na bahagi ng due diligence ng isang buyer ang pagtatanong sa homeowners association tungkol sa status ng property. Bago bumili ng lupa sa subdivision, dapat alamin kung may unpaid association dues ba, may existing assessments ba, may lien o ibang claim ba ang association, at ano ang nakasaad sa deed of restrictions at association rules. Pero maaari bang habulin ng buyer ang dating owner? Yes, posible po dahil sa kaso ng ilang lote na nakuha ng spouses abayon sa pamamagitan ng deed of exchange, may warranty ang kanilang mga transferors na ang properties ay free from liens and encumbrances. Kaya sinabi ng Supreme Court na kung may reimbursement claim ang spouses abayon para sa unpaid dues ng mga dating may-ari, dapat nila itong idirekta laban sa mga taong naglipat sa kanila ng properties, hindi laban sa homeowners association. Ibig sabihin, maaaring may karapatan ng association na i-enforce ang lien laban sa property at sa current owner. Pero maaaring may hiwalay na remedy ang buyer laban sa seller o previous owner nito. Depende sa warranties at terms ng kanilang kontrata. Kinilala rin ng Supreme Court na may authority ang FHHAI na magpataw ng interest at penalties. May basis ito sa House Rules ng Association na binding sa lot owners sa ilalim ng Deed of Restrictions. Pero hindi ibig sabihin na maaaring magtakda ng kahit gaano kataas na rate ang association. Sa ilalim ng Article 1229 ng Civil Code, maaaring bawasan ng korte ang penalty kapag ito ay iniquitous o unconscionable. Sa kasong ito, itinuring na excessive ang 20% interest per annum at 8% penalty per annum. Kaya pinagtibay ng Supreme Court ang reduction ng interest at penalty. Ang interest ay binawasan mula 24% patungong 12% per annum. Ang penalty ay binawasan mula 8% patungong 6% per annum. Inutusan din ang FHHAI na i-reimburse sa spouses abayon ang interest at penalties na nabayaran nila ng lampas sa reduced rates. Ang reimbursable amount ay magkakaroon din ng 6% legal interest per annum mula sa finality ng Supreme Court decision hanggang sa ganap na mabayaran ito. Ang reduction ng interest at penalty ay nakabatay sa particular facts, documents, rates at circumstances ng kasong ito. Sa ibang kaso, maaaring iba ang assessment ng korte. Ang general principle, kahit may contractual o association basis, ang interest at penalties, maaari pa silang bawasan ng korte kapag labis, iniquitous o unconscionable. Universal rule ba na lahat ng unpaid HOA dues ay sagot ng bagong owner? Hindi po. Sa Ferndale Homes, naging liable ang new owners dahil may deed of restrictions. Subject ang kanilang ownership sa deed of restrictions at association rules. Expressly ginawang lien sa property ang unpaid assessments. May notice sila o dapat silang nagkaroon ng notice tungkol sa restrictions. At hindi sila nagsagawa ng sapat na inquiry tungkol sa status ng dues bago nakuha ang properties. Kaya sa ibang subdivision, kailangang suriin muna ang deed of restrictions, deed of sale o contract to sell, annotations sa title, bylaws at house rules ng association, status ng association dues, at applicable laws and regulations. Tandaan po natin,
Una, huwag title at real property taxes lamang ang i-check bago bumili sa isang subdivision. Humingi rin ng written certification mula sa Homeowners Association na fully paid ang dues at assessments. Pangalawa, basahin ang Deed of Restrictions at Association Rules. Maaaring may mga obligation na nakadikit mismo sa property at hindi lamang personal obligation ng dating owner. Pangatlo, dapat authorize ang Homeowners Association na maningil ng interest at penalties. Maaari pa ring bawasan ng korte ang mga ito kapag unconscionable o excessive. Ang bottom line sa Ferndale Homes versus Spouses Abayon, liable ang bagong owners sa unpaid association dues ng dating owners dahil ang mga dues ay naging liens sa properties sa ilalim ng Deed of Restrictions. Nanatili ang liens kahit nailipat ang ownership. Pero hindi ito nangangahulugang lahat ng unpaid HOA dues sa lahat ng subdivision ay otomatikong sagot ng bagong buyer. Kailangang suriin ang title, sale documents, deed of restrictions, association rules at kung may valid lien na nakadikit sa property. At kung excessive ang interest at penalties, maaari itong ipa-review at ipababa sa korte o sa proper adjudicatory body. May balak ba kayong bumili ng subdivision property? Nakapag-request na ba kayo ng written HOA clearance o statement of account? I-comment ang general facts ng inyong tanong pero huwag mag-post ng pangalan, title number, address, o any confidential documents. I-share ang video na ito sa mga nagpaplanong bumili ng bahay o lote sa subdivision. At mag-subscribe sa ating channel, Attorney Bello Sila, para sa mas malinaw at practical na legal explainers para sa mga Filipino. Ako po si Attorney Claribel Lucila. Magandang araw po.